Mayong gabi na usab mga kaigsunan, mga kagalaan. Usa na usab ka dakong pribilehiyo nga kita makatuon, makapamalandong sa pulong sa Dios niining nga kagabion. Mayong panihapon sa tanan nga mga nanihapon karon ug labos sa tanan dalay ko ng Dios no sa iyahang kamaayo sa ato ang kinabuhi. Unya sa dili pa ta mo adto sa pag tuon mga kaigsunan ato sang kwaon ang greetings no. I-greet na to ang tanan nato mga listeners o mga viewers mga kaigsunan. Okay. Okay mga kaigsunan, ato ta sa kadali na ato sa i-share kadali itong live mga kaigsunan no. Asam na itong live. Tara. Okay, kadali lang ha. Ako saning i-share kadali mga kaigsunan to ang live. Okay. Tutas sa greetings mga kaigsunan. Atong basahon ang atuang comment section. Okay, kadali ato ablihan ang comment section mga kaigsunan. Atong ablihan ug atong basahon kadali lang. Gabi wa ko ka-live mga kaigsunan tungod kay nakoy mga bisita diri. Doon niya pagabuntag wala po ko mag-live kay buntag naman sila na uli. So pasensya kayo no alang sa mga nagpaabot. Unya mayong gabi diya no ni Brother Ardito Bisin, Brother Ardito. Mayong gabi nimo diya uban diya ni Sister Ria. Mayong pagpaminaw o mayong pagtanaw no sa ato ang programa karon nga kagabion. Sister Me Idlay, mayong gabi Sister Me. Mayong gabi Pastor Mel, salamat watching from Tagum City. Amen no, mayong gabi Sister Me Idlay. Sister Erlinda Punse, mayong gabi, mayong pagpaminaw. Sir RJ Bustamante Villahermosa, mayong gabi sir. Mayong pagpaminaw no sa tuang programa karon. Unya Ate Ales Mamalias Tolieno, maayong gabi. Brother Ewin Mabini, Brad Ewin, maayong pagpaminaw, may pagtanaw ni mo niya. Brother Jan Marquez, maayong gabi Brother Jan. Mayong pagpaminaw, may pagtanaw. Unya mayong gabi diya no ni Sister Erlinda Ponce. Mayong gabi Sister Erlinda. Mayong pagpaminaw, may pagtanaw. Okay. Unya padayon ta mga kaigsunan, mga kagalaan alang sa to ang greetings karon nga kagabion. Alas 7:45 atong ablihan mga kaigsunan ang paghisgot ni ining kagabion sa pulong sa Dios.
Okay, padayon ta, no? Na may mga pangutana diya, i-comment lang palihog aron na tuwang mahatagan og pagtagad niini nga kagabion. Ang atong topic magigsunan pagpuasa sa sala dili sa pagkaon. Mao ni ato ang paghatagan og pagtagad kay daghang mga naglibog, no? Og labos tanan daghang nasayop. Kung magisgot tag puasa, unsa may gitudlo sa Biblia mahitungod sa pagpuasa. Kenya, Brother Mel Parts, good evening, Pastor, watching from Dumaguete City. Amen. May gabi, Brother Mel Parts. Sister Zel Basaledes, uban diyan ni Brother Ray, uban sa tibok pamilya. Good evening kaninyo ni Sis Angel, Pastor, and to all brothers and sisters in Christ, good evening. Amen. Brother Norman Bermoy, maayong gabi, maayong pagpaminaw sa tuang programa karon nga kagabion. Okay. So dapat ay mga 4 minutos alang sa tuang greetings. I-comment lang palihog inyong gustong ipa-shout out og labos tanan ang gusto ninyong ipangutana mga kaigsunan. I-comment lang. And then may gabi diano ni Brother Anthony UA. May gabi, Pastor Mel, og sa tanan kaigsunan din ni Cristo. Great ko, Pastor nila Enrico Kuwal, ako ang brother-in-law o ang aking kaibigan na Narben J. Ortega. Tagalog siya, Pastor, og si Ronilo Dinoso Kuwal. Nibyo sa akong partner. God bless everyone. Amen, no? Magandang gabi po, Brother Narben J. Ortega and Brother Ronilo Dinoso Kuwal, magandang gabi sa inyo lahat dyan. Kasama ni Brother Anthony UA. Sister Zinaida Ira Tayuni, maayong gabi. Maayong pagpaminaw, no? Sister Zinaida. And then, Brother Junjun Tulintin, maayong gabi da, Pastor Mel. God bless, uban sa tibok nga pamilya. Salamat kayo sa Bible, Pastor Y. Sapayan, no? To God be the glory, Brother Jun. Ang atong Bible na abot yun sa Japan, no? Gipahimutan ra gyud ang tanan, no? Timing yun ba lisod man ang pagpadala kung way mo dala, no? Murag lisod. Pero salamat sa Ginoo nga natay igsuon nga nakauli. Nya mo gigamit sa Ginoo aron mo abot diha. Sister Beatrice Cartilia, maayong gabi, maayong pagpaminaw, no? Okay, so mga kaigsunan, mga kagalaan, padayon tanong sa pagkuha sa greetings. Usbon ako, kung namoy mga pangutana diya, i-comment lang palihog. Aron na to ang matagan og pagtagad. Brother Sabino Neri, Pastor, good eve, glory to God, ug sa tanan nga naglantaw sa live. Amen, may gabi. Unya Mel Daily Vlog Provinciana. Amen. Magandang gabi. Mayong gabi Ma'am Mel, no? Good evening, Pastor Mel, og sa tanang mga igsoon nato dias Ginoo nga naminaw og nagtan-aw. Good evening to all and God bless us all. Amen. Mayong gabi Ma'am Mel, no? Sister Mel Daily Vlog Provinciana. Dalaygon ang Dios, no? Nining kagabion. Sister Melodim nini. May gabi, Sister Melody. Maayong pag-tune in sa tuang programa karon nga kagabion. Okay, so tuta sa napatay mga usa ka minuto alang sa tuang greetings mga kaigsunan. Okay. Brother Emilio Kabugos, no? Mayong gabi, Brother Emilio. And Brothers Ben Eric Bingsun, good evening, Pastor. Glory to God. Matthew 27, 50 to 51. Amen. To God be the glory, Brothers Ben Eric. Thank you for your verses. And thank you for watching our live tonight. Okay. And then, wala na, no? Nanatay mga pila ka segundo lang siguro ni mga kaigsunan. Okay, walay mo ipangutana diha kay moderitso na denta sa atuan topic. No? Nya atong isgutan ning pagpuas sa mga kaigsunan.
Ang Biblia nagtudlo magyug puasa unsa may gitudlo ni Kristo mahitungod niining pagpuasa. Okay, so i-comment lang palihog mga kaigsunan ang inyuhang mga pangutana, inyuhang mga gustong i-clarify aron nato ang mahatagan og pagtagad niining kagabion. Okay. So, wala na no? 7:45 naman, adto ta sa ton topic niining kagabion. Okay. Dara. Akong basahon no, ato ta sa libro sa Mateo. Mateo chapter 6 verse number 16 to 18. Dunay gisgutan diri may tungod sa puasa. Ingon diri sa maayong balita Biblia, sa inyong pagpuasa ayaw ipakita nga nagsubo kamo sama sa gibuhat sa mga tigpakaron ingnon, ha? Gipasundayag nila ang gutom gipasundayag nila ang gutom nilang panagway aron mailhan gayod nga nagpuasa sila. Kuyawa no? Sultihan ko kamo nga nakadawat na sila sa ilang ganti. Kung magpuasa ka, manghilamos ka og manudlay aron walay mahibalo nga nagpuasa ka, gawas sa imong amahan nga dili makita kinsa nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago o gantihan ka niya. Now, si Jesus Christ adunay gitudlo mahitungod sa pagpuasa. Okay? Gitudloan ang mga tao kung unsay angay sa kinaiya ang unsay angay nga kinaiyahon mahitungod sa pagpuasa. Gani pa ingon siya sa inyong pagpuasa ayaw ipakita nga nagsubo kamo. No? Kung magpuasa di ay ang tao, dili maayo nga magpakita siya nga magulanon siya kay nagpuasa. Oh? Nawa, nagsubo ka mo sama sa gibuhat sa mga tigpakaron ingnon. Kisam ning tigpakaron ingnon. Mao kining mga tao nga nagpaila sa ilang kaugalingon nga nagpuasa sila. Ilang gipakita ngadtos mga tao nga naghimo sila og pagpuasa. Aron ingnon nga Dios nun, relihiyoso, ana ra gyud kasimple mga kaigsunan. Pero ingon dire sultihan ko kamo, gipasundayag nila ang gutom nilang panagway aron mailhan gayud nga nagpuasa sila. Tanawa ha. Ang gisgutan ni Jesus Christ, fasting man yun no? Fasting. Pagpuasa sa pagkaon kay nagisgot man og gutom. Okay? Pero, tanawa mga kaigsunan, sa unang linya, sa inyong pagpuasa, ayaw ipakita nga nagsubo kamo sa gibuhat sa mga, nagsubo kamo sama sa gibuhat sa mga tigpakaron ingnon. Unang linya mga kaigsunan, ang gigamit nagsubo. Ari daw ta sa lain nga version mga kaigsunan. Sa Mateo 6 verse number 16. Mateo chapter 6 verse number 16. Dugang pa sa diha nga kamo magpuasa, ayaw pagpakasama sa mga tigpakaron ingnon nga may subo nga panagway. Kay giusab nila ang ilang mga naong aron sila madayag nga nagpuasa ngadto sa mga tao. Sa pagkatinuod ako mag-ingon kaninyo, sila nakabato na sa ilang ganti. Lahi ni nga version sa King James Version, no?
Wala may giingon nga nagpakitang gutom ang ilang panagway. No? Sa verse 16, moreover, when ye fast, be not as the hypocrites of a sad countenance. Kana bang nagpakita og kasubo, kagulanan sa panagway. No? Kining tawhanan, magulanon, siguro nagpuasa ni. Mao man gini ang pakita sa mga taong tigpakaron ingnon kaniadtong panahon mga kaigsunan. Now, padayon ta. Ang pagpuasa, no, naay mga nagpractice, adto lang ta, direct to the point lang ta mga kaigsunan. Naay mga nagpuasa nga kinibitawong about sa pagkaon. No? Ato daw klarohon. Naay mga nagpuasa sa pagkaon. Dili na sila mukaon sa pamahaw or paniudto panihapon. Kay ilang gigahin sa pag-ampo. Ang pangutana, sayop ba na pastor or insakto? Sala ba na or dili? Ang tubag, wala may sayop sa pagpuasa. No? Walay sayop, ug di po na sala. Kanus aman mahitabo nga mahimong sayop ang imong pagpuasa. Sa dihang, ingon ang Biblia, nagpakita ka og kasubo or kagulanan sa imong panagway aron ingnon nga nagpuasa ka. Matawag ka ni ana og hipokrito. Ayaw pagpaila nga ikaw nagpuasa. Okay? Pwede man mga kaigsunan, pero dili tanan, no, mahimong pwede sa tanan ang pagpuasa kay depende man na kay like for example na kay sakit. Unya kung magpuasa ka di ka mamahaw, di ka magkaon, nya nabarong kay ulcer. So mo trigger magsakit inuong ka. Di ba? So ang punto dire ni Jesus Christ, kung magpuasa, dili yun magpakita nga ingnon nga nagpuasa. Atong tiwason. Ingon dere. Kay giusab nila ang ilang mga naong aron sila madayag nga nagpuasa ngadto sa mga tao. Sa pagkatinuod ako mag-ingon kaninyo, sila nakabato na sa ilang ganti. Kinsa may nagganti nila? Ang nagganti sa mga taong tigpakaron ingnon nga nagpuasa, mga tao ra usab, dili ang Dios. So nakadawat sila ganti gikan sa mga tao. Kay moingon man ang mga tao nga believe ba yun ako ani niya o? Puwerte mo dag puasa. Okay, 5 kaguol kignaw. Brad, sis, ngano magulanon makikagnaw? Unsa may problema nimo? Wala ko'y problema. Nagpuasa munggog ko. Mo na resulta mga kaigsunan. No? So, karon ang gusto sa atong Ginoong Hesukristo, kung magpuasa, dili yun magpakita nga aron ingnon lang yun nga nagpuasa ka. Kay murag lain na po kay paminaw na, oy nga, imbis ka ng imong gibuhat para sa Ginoo, imong gipasundayag ngadto sa mga tao, so mahulog ka nga hipokrito. Now, padayon ta mga kaigsunan, mga kagalaan. Verse number 17. Apan ikaw sa diha nga ikaw magpuasa, dihugi ang imong ulo, og hilamusi ang imong nawong. Aron ikaw dili makita ngadto sa mga tao nga nagpuasa. Aron ngadto sa imong amahan nga anaa sa tago, og ang imong amahan nga nagatan-aw sa tago muganti kanimo sa dayag. So panahon di ay nga magpuasa ka, no, manghilamos, imo yung ipakita sa mga tao nga wa ka magpuasa. Kay ang imong gipahinungdan ni ana dili man ang mga tao kundi ang Dios man. Okay? Now, mo na itudlo ni Christ mahitungod sa fasting. Arita sa nahitabo ni Jesus Christ nga nag-fasting yun siya. Mateo chapter 4 verse number 1. Unya sa Jesus gipatunga sa espiritu ngadto sa kamingawan
aron pagatintalon sa yawa. Og sa diha nga siya nakapuasa na sulod sa kapatan kaadlaw ug kapatan kagabi siya pagkahuman gigutom. Now paminawan ninyo mga kaigsunan. Si Jesus Christ mismo nagpuasa. 40 ka adlaw ug 40 ka gabi. No? 40 days and 40 nights. Sayunan kaniana. Mahulog nga usa ka bulan o sobra simana. Kaya ang usa ka simana, 7 days raman na. Ya kay 40 days man. So, kung ang bulan nga iyang gisugdan sa pagpuasa mutapos og 31, so doon ay sobra nga siyam ka mga adlaw. So, mahulog nga usa ka bulan og siyam ka adlaw. Kung nagsugod siya sa pagpuasa sa bulan nga mutapos og 31. Sa ato pa, grabe kagutom, no? No? Kay, ingon gud ang Biblia, gigutom siya. Tanawa sa verse 2, og sa diya nga siya nakapuasa na sulod sa kapatan og kapatan kaadlaw, kapatan kagabi, siya sa pagkahuman gigutom. Natural nga gutomon si Jesus Christ, kay anahaman siya sa lawas nga tawhanon. Uhawon, gutomon, kapuyon, masuko, maguol. No? Ingon ana ang nasinati ni Kristo sa iyang pagpakatao. Ang problema lang sa mga iglesia ni Manalo, kay diya sila nakafocus sa tawhanon nga bahin ni Kristo. Kay naa ni Dios gutomon uhawon makatulog mo pahulay. Dito sila ni focus sa pagkatawhanon ni Kristo, pero ang ilang giakyos ang pagka-Dios. Diya sila nasayop mga kaigsunan. Now, ang atong focus about fasting man. So si Christ nagpuasa 40 ka adlaw, 40 ka gabi. Pero wala, no? Kung mag-iskot og fasting, na may ingon nga di mo kaon og rice, naiuban nga di mo kaog pamahaw, di mo kaog paniudto, di mo kaog panihapon. No, akong ibutan nato di lang ko manihapon. So that is your fasting, no? Imuhang gi-sacrifice ang pagkaon nga material kay imong gigahin alang sa pag-ampo. Okay? So si Jesus Christ 40 days and 40 nights nag-fasting. Gibati siyang kagutom. Sa diyang nakita sa yawa ni si Satanas nga si Christ gigutom, nakahunaw na siya nga ako ning tintalon. Kung anak ka sa Dios, kining mga bato, himo ako ning tinapay. Ang tubag ni Christ, verse number 4, kini na isulat ang tao, dili mabuhi sa tinapay lamang apan sa pinaagi sa matag pulong nga nagagawas gikan sa baba sa Dios. Oh, sumaro ang yawa. Tan-aw niya nga gutom gini si Kristo kay lamang ka 40 ka adlaw, 40 ka gabi, wa mukaon. Nagpuasa gud. So, iyang gitintal pinagi niining mga bato nga himuon tinapay mga kaigsunan. Now karon, arita sa gitawag og spiritual fasting. Sa gisaulog sa kalibutan karon nga si tawag ani mga kaigsunan, si tawag ani kanabi tawong Biyernes Santo, Holy Week. No? Sila nagsaulog, nag-celebrate ni ini agig paghandom sa kamatayon ni Kristo. Sa ilang paghandom sa kamatayon ni Kristo Jesus, ang sentro nga mensahe is mamalandong. Unya naa sila gitawag og seremonyas or ritual, no? Nga practices usab kining gitawag og fasting. Di mo kaog baboy. Ako di ko kalimot sa una, giignan ko sa kumama nga di ta magkaon og mga sinugba kay talumtumon ko na tong naong. Oh, di mo niya musuda na to sa una, igayon na bulad gisugba. Oh. So daghang mga tuo-tuo mga kaigsunan, mga kaigalaan.
Pero sa ato karon nga kapanahunan, nahagihapon ang nagpractice sa gitawag og pagpuasa. No? Ang ilang gikaon karon is binignit. Maoray nagpuasa nga dagko king kaldero ang gilutuan sa binignit. No? Makita ni mo diya magkaigsonan. Oh. So, di na puasa eh. Di na fasting, kundi fast eating. No? Okay. Now, ang Biblia nagtudlo o gitawag spiritual fasting. Mao ni ato ang sentro sa pagtuon mga kaigsuonan. Pagpuasa sa sala, dili sa pagkaon. Daghang mga tao nga nagpuasa sa pagkaon. No? Pero ang gitudlo gyud sa Biblia kining pagpuasa sa sala nga gitawag og repentance. Repentance mga kaigsunan, mga kagalaan. Kay bisag unsaon panimo og puasa mahitungod sa mga pagkaon nga gidili ni anang panahona ug wala kay paghinulsol, wa gyud nay hinungdan ang imong gi-practice karon. Di ba? Mao nay labing tinuod mga kaigsunan, mga kagalaan. Kadali ako sa ikon akong audio. Okay na ba kung audio diha? Okay. So, mo na ang problema mga kaigsunan, no? Nga ang gipangita sa Dios kining pagpuasa sa sala. Daghang mga tao go karon, no? Ang ilang naibawhan pagpuasa ra gyud pagkaon. Dire sa Cebu mga kaigsunan, daghang mga tao nga nagbinignit karon, nga og binignit, wala man ka og karne. Pero adto kas Bantayan Island karon kay fiesta man. Fiesta ron dito mga kaigsunan, patighan ang litson ron dito. Daghang kay litson. So, di masabtan mga tudlo ron ba? Ingon si Jesus Christ sa Lucas, nagsugo yun siya sa mga tao nga maghinulsol. Lucas Kapitulo, arita sa chapter, ako sa pangitaon makaigsunan. Daghang mo ko nagtuo nga ang paghinulsol ang kinigitawag og puasa sa pagkaon lang mga kaigsunan. Arita sa libro ni Lucas. Lucas 13 versikulo 3. Okay, Luke chapter 13 verse number 3. Ingon diri mga kaigsunan. Ako mag-ingon kaninyo dili verse number 2 lang taro masabtan gyud nato ang maong bersikulo mga kaigsunan. Og sa Jesus nga nagatubag miingon ngadto kanila, naghunahuna ba kamo nga kining maong mga Galileanhon mga makasasala? Labaw sa tanang mga Galileanhon tungod kay sila nahiagom sa maong mga butang. Ako mag-ingon kaninyo dili, apan gawas kon kamo maghinulsol kamong tanan usab mga laglag. So, gitudlo gyud ni Kristo nga maghinulsol ang mga tao. No? Kinahanglan yun ta maghinulsol sa atong mga sala. Dili lang kay kutob ta
sa pagpuasa sa pagkaon. Wala man ay silbi, wala na epekto ngadto sa Dios. Bisan pag tibuok kinabuhi nimo, di na kamo kaon og baboy, di na kamo kaon og mga karne, pero nagpadayon ang imong pagsimbag larawan rebulto Dios, nagpadayon ang imong kagahi sa kasing-kasing, sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios, bisan pag kada Semana Santa magpalansang ka sa cross, wa gyud nay kapuslanan mga kaigsunan. Ha? Wa gyud nay kapuslanan, useless gyud nay imuhang pagsakripisyo. Kung wala ka maghinulsol sa imong mga sala, wa ka makadawat sa kaluwasan, kawang ra gyud ang imong sakripisyo. Kay wala ta require sa Dios nga magsakripisyo aron ta mapasaylo sa atong mga sala, kay humana nagsakripisyo ang atong manluluwas. Humana siya nagsakripisyo. Do daghan kay mga video karon ba, mga batanon. Gisuon-suon nila ang kamatayon ni Kristo Jesus, ang pagpalansang mga kaigsunan. Na uban nagsumbagay pagka wa oray sila maulaw silang gibuhat ba. No na ko'y video karon nakita, gisumbag yun niya mga kaigsunan. No ko siguro kung napatoy nag-inom skilin makaingon yung amon ni Kristo musukol. Paita mga kaigsunan, mga kagalaan. No? Gapakaulaw lang dagko ni mga tawhana. Kung ang simbahan walay gitudlo nga insakto, mo resulta gyud og walay hinungdan nga mga binuhatan sa mga membro. Kining mga nagsuon-suon sa kamatayon ni Kristo Jesus, susiha kuno ang simbahan nga ilang gipasukop pasakupan ani. Kung nahimo bang biblical ang ilang teaching, wa ba nang gitudlo nila? No? Di na kinahanglan mo sakripisyo ta. Kay kung muhimo patanian ng mga butanga na kaminustas kamatayo ni Kristo Jesus. Ha? Asa mamabasa sa Biblia nga niingon si Kristo, kinahanglan mo sakripisyo mo aron mo makabaton og kaluwasan. Gikan sa Genesis ngadto sa Revelation, no? Basahi ko nung bersikulo nga nag-ingon si Kristo, kinahanglan magpalansang usab kamo. Ya, unsaon na lang maning mga masakitong dagko. Unsaon na lang maning dili magpalansang, di ni sila mapasaylo mga kaigsunan. Dili kay panata mangguna niya pakigsaad niya sa Dios. Asa mamabasa nga makigsaad ko sa Ginoo aron nga nang magpalansang ko matag pagpakaroning no na makaigsunan eh. No? Ako nailhan nga halos kada Semana Santa. Ha? Sigig palansang mga kaigsunan. Unya sa wala pa ko sa Ginoo niadtong panahon na pirmiming mag-abot bulangan. Ha? Kisa may mutuan na niya. No? Nabi ito tanungutanan ako, Pastor, kini siya, sige may palansa sa cross, napasaylo na ni. Kinsa ingon, bisang pagtagod-taguron ang iyang lawas. Ha? Bisag tagod-taguron pa ang iyang lawas, tadtaron sa pino kaayo mga kaigsunan. Dili og dili gyud siya maluwas. Hangtod nga siya mawalihan sa gospel ug maghinulsol sa iyang mga sala. Repentance ang gipangita mga kaigsunan, dili sakripisyo. Di ba? Buhat Kapitulo 3 versikulo 9 or 19, busa paghinulsol kamo og pamalik aron ang inyong mga sala pagapapason.
So kung ang tao di ay maghinulsol sa iyang mga sala, kay nawalihan sa gospel, pasayloon siya mga kaigsunan. So wala na di gikinahanglan nga magsakripisyo pa aron ko mapasaylo. Kay pwede ramli kong pasayloon kung ako maghinulsol sa akong mga sala. Klaro magayo ang gisultis bala ang kasulatan. Nga ang kamatayon ni Kristo Jesus once and for all, no, makausa og alang sa tanan. So kung imong suon-suono na, imong kanang sundon ba? Sunsuono nimo ang kamatayon ni Kristo Jesus, nakaminos ka, gidungagan nimo ang imong sala. Ha? Gidungagan nimo, nagtuo kag wa ka magkasala niya na. Dakong pagpanamastamas ka na. Imong gibugal-bugalan ang kamatayon ni Kristo Jesus. Yeah? Kung kinahanglan pa magsakripisyo, magbunal-bunal, magpadugo slawas. Ngayon ikaw man, tagay na pod. Dahil mga naglakaw-lakaw nga mga apostoles, mga kaigsunan, nga nadalag sibot. Dagko pa kay kahon. Oh, niya. Imo lang nakita, nagtagay-tagay mga kaigsunan. Pagkaulaw lang dagko ni mga tawhana. No, kini mga tawhana dagko kini tulubagon sa Ginoo mga kaigsunan. Kaya ang Biblia nagtudlo nga dunay degree of punishment. No? So, makaluluoy ang mga tao nga nagpabilin diyan dapita nga mga tuo-tuo mga kaigsunan. That is superstitious belief. Kana bang gituhuan nga walay gipasikaran sa Biblia. Huh? So, ingon na Biblia, busa paghinulsol kamo og pamalik aron ang inyong mga sala pagapapason sa diha nga ang mga panahon sa paglabas pag-usab moabot gikan sa presensya sa Ginoo. Ma-refresh no kanang paglabas. Ingon sa King James Version, repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out when the times of refreshing. Kining word nga refreshing. Sagad imo ni makita sa mga ilimnon samaan ng soft drinks, kining juice, no, pang refreshment. Ang refreshment sa atong kalag or sa atong espiritu mao ang paghinulsol. Acts 3:19. Repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of God. Gusto kang ma-refresh? Gikan sa imong kahugawan, kadautan, kamakasasala, repent your sin. Repent, not repeat. Ang tao, di man mo repent, mo repeat. Siging balik-balik sa sala, mga kaigsunan. Di ba? So, pagpuasa sa sala, dili sa pagkaon. Mo na gitudlo ni Kristo Jesus, mga kaigsunan. Kinahanglan ang tao maghinulsol sa iyang mga sala. Kung ang dili pagkaon, no, mao ang pagpuasa sa material, ang pagdili or ang paghinulsol mao po na ang gitawag og spiritual fasting. Yeah? Nulsol ka. Nibiya, nitalikod ka sa kahugawan sa imong kinabuhi nga mao ang sala, mga kaigsunan. Kaya kini magong repentance, gikami sa Grigong pinlungan nga metanoia, nga ang meaning, change of mind, pag-usab sa hunahuna.
Kanus aman mausab ang imong unahuna sa dihang mawalihan ka sa gospel. Sa dihang nakadungog ka nga way laing makaluwas ang kamatayon, paglubong o pagkabanhaw lamang ni Kristo Jesus. That is gospel, mga kaigsunan. So sa diyang nakadungog ka, makaingon di ka nga tinuod, no? Di ay makaluwas sa atong kalag ang mayong buhat, bautismo, kasuguan, simbahan, kundili ang paghinulsol region kay nakadungog ka sa gospel, mga kaigsunan. Oh. So, matod pa usab ni arita sa Buhat. Buhat, Kapitulo 17, mga kaigsunan, tanawa. Acts chapter 17. Acts chapter 17, verse number 29. Ingon diri. Nan sanglit kita mga kaliwat mandiay sa Dios, kinahanglan nga dili kita maghuna-huna nga ang Dios na isama ngadto sa bulawan o sa plata o sa mga bato, gikulit pinaagi sa kahanas ug laraw sa tao, ug ang mga panahon niini nga pagka-ignorante gipasagdan sa Dios. Aron apan karon nagsugo sa tanang mga tao sa matag dapit sa paghinulsol. Kini di ang mga nagsimba sa mga ribultog larawan, mga ignorante. O gihatagag mensahe sa Dios nga maghinulsol gikan sa pagsimba og mga Dios-Dios, mga kaigsunan. Nga naman, ang Dios siloso, abughuan. Dili siya gusto nga dunay simbahon ang tao nga gipakasama niya Dios, pero ang tinuod Dios. Siloso siya. Suko siya. Mao na ang tao nga nagpabilin sa pagsimba ni ining mga larawan Dios. Ang kapungot sa Dios nagpabilin pangadto kaniya. Mahawas, mariles lang ang kapungot, ang kasuko sa Dios ngadto sa tao, panahon nga siya maghinulsol sa iyang mga sala. Panahon nga mutuo og mudawat siya ni Kristo Jesus. Suko kayo ang Dios sa mga nagsimbag larawan, mga Dios, mga kaigsunan. Di ba? Kung basahon nimo ang Biblia, ang mga larawan, ang mga Diyos, ipasunog yun. Aron dili na mapuslan. No? Matod pa sa Deuteronomy, mga kaigsunan. Ato ta sa libro sa Deuteronomio. Klaruhas, gisulti dre, kapitulo 8, musugo to. Deuteronomio, kapitulo 8. Akong basahon, mga kaigsunan. Or size. Ano day? Kapitulo 7. Deuteronomy chapter 7, verse number 25 to 26. Ingon diri. Ang mga linilok nga larawan sa ilang mga Dios, small letter D, nagipasay sa Dios. Pagasunugon mo sa kalayo, dili mo kaibgan ang salapi, bisan ang bulawan nga anaa kanila. Dili ka usab magkuha niini alang kanimo, aron nga dili ka malitag tungod niini. Kay kini maoy usa ka dulumtanan alang sa Ginoo nga imong Dios. Kuyawa, no? Og dili ka magpasulod og usa ka dulumtanan sa imong balay. So kung magpasulod ka og mga ribultog larawan nga mao ang mga Dios diha sa inyong panimalay, kanang mao nga panimalay walay panalangin espiritual.
Kung walihan nimog pulong sa Dios ng mao nga panimalay, makig-away, makigpatay na. Niagi beata ng mga kinaiyaha mga kaigsunan. No? Kung asa ning balay nga dunay mga Dios-Dios, sagad sirado kasing-kasing sa pulong sa Dios. Nga naman, ingon no? Og dili ka magpasulod og usa ka dulumtanan sa imong balay. Kung dunay dulumtanan sa Dios diya sulod sa inyong panimalay, wa gyud kay tinguha sa mga espirituhanong mga butang. Wa gyud kay tinguha sa pagbasa, wala kay gugma sa pulong sa Dios. Matawag kang relihiyoso pero dili Dios nun. Kusog kay kang makigbatok sa mga nagwali sa pulong sa Dios. Nga naman, ang imong kasing-kasing dunay dakong babag kay dunay gipasulod nga dulumtanan sa inyong panimalay. Mao man ay babag aron makabot unta ang kamatuoran mga kaigsunan. Og mahimo nga usa ka butang nga pinahinungod sa pagkalaglag nga sama niini pagadumtan mo gayod kini og isipon mo kini gayod nga makaluod kay kini pinahinungod sa pagkalaglag. Pastor, naay sulod sa mong balay. Mahadlok man ko musunog ani basing gabaan ko. Oh, ayaw dili ikaw mo'y mangunay na isurrender na. Isurrender na sa tao nga diin maoy nagpahayag kanimo sa pulong sa Dios. Jeremias kapitulo 10 ayaw kahadlok. Okay? Jeremias kapitulo 10 bersikulo 1 ngadto sa bersikulo 6. Pamati kamo sa pulong nga gisulti sa Ginoo kaninyo o balay sa Israel. Ang Israel kay nagsimba ni Dios. Mao kini ang giingon sa Ginoo, ayaw pagtuon sa batasan sa mga pagano or nasod, hidden kanang sa King James version gigamit na hidden. Nag-refer na siya sa mga tao nga nagsimba og Dios. Ug ayaw kalisang sa mga ilhanan sa langit kay ang mga nasod nangalisang kanila kay ang mga batasan sa mga katawhan kakawangan man. Kay ang usa nagaputol og kahoy sa lasang. Ang buhat sa mga kamot sa mamumuo nga may wasay atsa. Ilang gidayan-dayanan kini sa salapi og bulawan. Ilang gilig-on kini sa mga lansang og pakang. Aron kini dili malihok. Sila sama sa kahoy nga palma, sa buhat nga linalik og dili musulti. Sila kinahanglan nga pagapasanon kay dili man makalakaw. Ayaw kahadlo kanila kay sila dili makabuhat og dautan. Ni anaa kanila ang pagbuhat og maayo. Take note. Ang kini diay mga ribultog larawan dili makahatag og kaayuhan ni kadaot. Mo dining dili taangay mahadlok ani nila. Ngano man wa man kinabuhi. Pastor, naglagi ko nakitaan, giguba. Namatay lagi ang nagkuhan. Coincidence na siya. Kinaan tao, mamatay, maguna. No? So, ingon ang Biblia, ilang gilig-on, ingon ang verse 5, dili, kay sila dili makabuhat og dautan, ni anaa kanila ang pagbuhat og maayo. Nya nganong nagmilagro lagi, pastor? Sure ka, kanang ribulto yung nagmilagro? Or basin og dunay hokus-focus nga nahitabo dihan dapita makaigsunan? Walay mahitabo nga milagro ngadto sa walay kinabuhi. Kung doon na may nahitabo nga milagro, dunay maniobra ni ana mga kaigsunan, mga kagilaan. Dakong ilad na aron ang tao man manipulate, no? Aron ang tao muduol, aron ang tao mahimong devoted, di ba?
Sayon naman na siya buhaton. Na ako'y uyuan magigsunan, matod pa niya. Ha? Kay siya manghimuay man to og mga rebulto. Matod pa sayon ra kinang pahilakon og dugo. Magbutang ra nag-asin nya gibutangan og coloring nga pula. Ibutang sa ulo. Butangan og gamay nga agianan padung sa mata. Mga 15 ka tuig, di pa na motulo. Pero maabot nag mga 20. Tulo yun na mga kaigsunan. Kay kantong asin, magbasa gito bagay sa ilaw. Ibutangan mag-coloring. So, nigtulo, igno na nagmilagro. Akong uyuan mismo mo'y nagsulti ni ana sa panahon nga nag-inom pa mi. Nag-inom yung magigsunan. Okay, palahubog, magkita ko yun. Yawa pa mong ko sa Ginoo atong panahon na. So, mo ba tiyo? Gusto ko madato. Ako nang buhaton. Pwede lang ko, kay magabaan niya ako. So, dili makahimog maayo ni dautan. So, dili yun na angay kadluka magigsunag atong dauba na siya. Kaya huwag na igahom. So, repentance. Ang gusto sa Dios nga ang tao magpuasa sa sala. Pinaagi sa paghinulsol ug dili kay magpuasa lang sa pagkaon mga kaigsunan. Wa gyud nay sana akong polo wa gyud hinungdan ba? No? Kung wala pa ka mahimong anak sa Dios, niya mo sakripisyo ka aron mahimong anak sa Ginoo na di gyud na mahitabo. Kay ang pagkaanak sa Dios mahitubo lamang kung ikaw maghinulsol sa imuhang mga sala. Di ba? Kung maghinulsol ka, diya mahitabo nga pasayloon ka sa ato ang manuluwas mga kaigsunan. Okay, arita sa basinay mga pangutana diri, akong basahon, no? At ito sa pagbasa mga kaigsunan sa mga pangutana. Okay, magabi na ni Sister Lolita, Brother Manny, diya sa Sweden. Brother Junri Alosilio, may gabi, mayong pagpaminaw. Bless evening, Pastor Mel, kauban sa Tibok Panimalay o sa tanan, no? Sister Eva, Eugenio Boris, may gabi, Sister Eva. And then, Brother Militon Jun Tamusa, good evening, Pastor. Ang Ginoo magpanalangin kanimo og sa iyang ministry. Salamat, no, Brother Militon, may gabi. Sister Godelia Soria Marquez, good evening, Pastor Mel. Og sa tanang mga viewers, God bless us all, no, may gabi. And then at Sister Bustamante, Sister Melds, may gabi, Sister Melds. Brother Benji Bato. Exactly, Pastor, Jesus Christ is fully God and fully man. Yes. Niya, Brother Jamico Montero, Brother Joel, may gabi, Pastor Romel, og sa imong pamilya, og sa tanan nga nakatanaw sa imong programa. Salamat po sa Dios makapaminaw na punta sa iyang mensahe karon gabi. God bless us all. May gabi. And then, diyan ni Brother Angelo Generale, Brother Angelo, may gabi ni mo diyan, no? May pagpaminaw uban sa imong tibuok pamilya. Niya, Sister Nisi, Ma'am Nisi, no? May gabi, Ma'am Nis. Uban diyan ni Brother GC, o diyan ni Nanay Masing, may gabi, Pastor, sa imong pamilya, o sa tanang nagsunod. Karon, God bless us all. Pastor Angel Codilia, Pastor Angel, may gabi. Good evening, Pastor Mel, watching from Malbago Missionary Baptist Church, Southern Leyte. God bless, Pastor Mel, no? God bless usab, Pastor Angel Codilia, no? Ang bunga sa ato ang programa magigsunan dalaygon ang Dios sa kapastor nga mapainubsanon sa mga pulong sa Dios, nakakaplag sa kamatuoran mga kaigsunan. Unya, may gabi diya, no, ni Sister Zel, no, dakong surambaw, Pastor, nga pagtotoo, giun sa pagsabot gayon, taon saon man gahi man kayog perting taas sa sigarbo, ngita pa og rason nga biblical pulong sa Ginoong nagingon,
kita pa ingnon nga misumpaki nga sila ray gasumpaki wala magkadimaong doktrina. Mao gyud Sister Zel, no? Wa gyud tay daganan nila, no? Kay atrasabanti man ang ilahang pagtuo. Brother Jo Mon og Sister Glinda, mayong gabi or mayong adlaw ninyo niya, mayong pagpaminaw. And then Sister Lolita Kilaton, good evening Pastor Mel. Panagsa na lang ko makapaminaw sa live tungod sa akong kabisi. Salamat nakapaminaw ko karon kay wala ko'y duty. Okay. Okay ra Sister Lolita, no? Mayong gabi ni mo dia. Brother Chris Rondain, mayong gabi. Brother GR Eliena, good evening Pastor Mel. Dalagon ang mga pulong sa Dios ni ining kagabion. And then, Bunip Sutib, good evening, Pastor. Uban sa mong pamilya, dili ko katanaw sa mong live, kay wala ko ka wifi, sinsya dyan. Why problema, no? Maka-review raman ta, brother. And then, may gabi, no, ni Brother Richard, may pagpaminog, may pagtanaw, no? Drasar Usmon, good evening. Brother Dennis Urayan, good evening Pastor Mel. Salamat sa pagbahin-bahin sa pulong sa Ginoo. God bless you and your ministry, no? May gabi Brother Dennis or mayong adlaw ni mo dia. Ma'am Salvacion Hamero, watching from Cagayan de Oro City. Amen. Praise the Lord, no? Mayong gabi di mo dia Ma'am Salvacion Hamero. Salamat sa pag-tune in sa tuang programa karong kagabion. And then, Brother Lawrence Mahinay Surya. May gabi, Pastor Mel. Amen. No? May gabi, Brother Lawrence. Salamat sa pag-tune in sa tuang programa karon nga kagabion. Okay, padayon tas pagbasa mga kaigsunan sa comment section. No? Dayon, balik na din ta sa tuang topic. May gabi, Pastor Mel. Si Jojo nag-try check sa imong lab today. Alive today. Glinda ni. Abi na kung wala kay live today, salamat sa Ginoo makapaminaw na pod mi sa pulong sa ato ang buhing Dios. And good eve sa tanang naminaw diri. God bless. Okay. So nag-live ko karon sa Sister Glinda, no. Ugma sa buntag, basim no kapag kamutan maka-live ko kay wala namon ko'y bisita, no. Di ko mag-live ug na ko'y bisita kay kinahanglan ato gyud atubangon ato mga bisita mga kaigsunan. Mag-review mi unya Pastor Mel na late man good me. Okay ra way problema Sister Glinda ug Brother Jo, no. Brother Kuda po wow be Pastor watching from Cotabato City. No, may gabi mayong pagpaminaw. Okay, so mga kaigsunan balik ta sa to ang topic, no. Abi na kog nay pangutana kay ato nga tagag pagtagad. Nya kay wa may pangutana, balik ta sa to ang paghisgot-hisgot mga kaigsunan. Now, padayon ta. Balik ta sa pagpuasa sa sala. Dili sa pagkaon. Ang pagpuasa sa sala mga kaigsunan, pinaagi sa paghinulsol. Makapuasa lang ka sa sala, kung unas tanan, mawalihan ka sa gospel. Sa dihang mawalihan ka sa gospel, mo resulta nagpaghinulsol kung ang gospel imong gituuhan og imong gidawat. Nga mao ang kamatayon, paglubong og pagkabanhaw ni Jesus Christ. Okay? So sa dihang naghinulsol ka sa imong mga sala, nakabaton ka og kaluwasan, nahimo na kang anak sa Dios. So sa dihang nahitabo na sa imong kinabuhi, mo na'y giingon nga nagpuasa na ka sa pagpakasala. Likaya na nimo ang imong bisyo, ang paghubog-hubog, ang pag-inom-inom, ang pagsugal, ang mga kahilayan, og imo nang tinguhaon ang mga butang nga makapahimaya sa Dios. So dili di ay mahimong magpuasa sa sala ang tao nga wala pa makabaton og kaluwasan. Pastor, na ako'y nailhan nga silingan ako. Nausab man gyud ang iyang kinabuhi. Nagbag-o na siya.
dili na palahubog, dili na sugarol, dili na himabay, ug dili na siya hilig ni anang kahilayan. Magsigi na siya simba, ug maayo na siya og kinaiya, pero usahay mulikoy lang. Unsa may tawag ana? Dunay mga tao nga nagbag-o, nag-usab sa ilang kinabuhi tungod sa ilang simbahan. Apan dili tungod ni Kristo or sa Dios. Kung nag-usab ka sa imong kinabuhi, tungod kay natudloan ka sa simbahan, nga maghimo nagmaayong binuhatan, aron mamasin nga magabaton o kaluwasan, maunay kausaban sa panggawas lamang. Pero wala mausab ang kasing-kasing. Kung nag-usab ka sa imong kaugalingon, nga panggawas lamang, di na ka mo inom, musugal, di na ka magbisyo, di na ka muadto og mga kahilayan, nag-usab na ka, panggawas lamang ka na. Mo resulta nagpagpakaron ingnon. Kung kanang tawhana, imong pangutanon, biliban ako ni mo, brad, oy, nausab magyug ka. Oh, alang-alang, kay ako na gud ni. Mo na resulta. Ako na gud ni. No? Pero dili na maoy gipangita nga kausaban ni Kristo, mga kaigsunan. Ug labos sa tanan, dili na mao ang tinuod nga kausaban. Oh, duwa na inon maghubog-hubog, magbisyo, magsugal, pastor, nga dili na hinuon na tinuod nga kausaban. Yes, wa ka masayop sa imong nadungog. Kanang mao nga kausaban lamang ka na, nga nagagikan sa kaugalingong pagkausab. Dili kausaban nga nagagikan ni Kristo, mga kaigsunan. Kaya ang tinuod nga kausaban, wala magagikan sa gawas. Apan, nagagikan sa kasing-kasing. Okay? Arita sa Biblia. Sa ikaduhang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17. 2 Corinthians chapter 5, verse number 17. Ingon diri. Busa kon si bisan kinsa nga tao, anaa ni Kristo, siya usa ka bag-o nga binuhat. Ang daan nga mga butang nangawala na, tanawa, ang tanang mga butang nangabag-o na. If any man be in Christ, but pasabot, nakasulod na si Kristo, siya bag-o nang binuhat. So, ang tinuod nga kabag-uhan sa kinabuhi, wala magagikan sa gawas, apan nagagikan ni Kristo nga misulod na sa atong kasing-kasing. Kay kung si Kristo, ana-ana nagpuyo sa imong kinabuhi, mo resulta nag mga maayong buhat. Nga dili mo resulta pagpakaron ingnon. Apan mo resulta og pagka-Dios nun. Mahimo kang Dios nun. Nga naman, si Kristo nga Dios, imo mang gipahari, mga kaigsunan. O, mahimo na kang Dios nun, or mahimo na kang Kristohanon. Pero kung mag-usab ka sa imong kaugalingon, tungod kay dili na ka gusto nga kadabang mag-usab ka nga walay kaluwasan, no? Gitawag nag reform without salvation. Mas mahimo pa inong garboso, no, ang tao kung mag-usab
nga walay Kristo, walay kaluwasan nga nahitabo. Asa na mabasa magaigsunan nga reform without salvation? Arita sa Lucas, masiguro, Lucas. Lucas, Kapitulo 11, versikulo 23. Ngadto sa 26. Doon ay usa ka tawo diya nga nagbago siyang kaugalingon. Ang daotang espiritu nga maoy hinungdan sa iyang kadautan nigawas. So ang daotang espiritu nga maoy nagmaniobra, maoy nagkontrol sa iyang kinabuhi, nga maoy hinungdan nga palahubog, sugarol, puno sa kahilayan, puno sa pamalikas, ang baba, puno sa kahugaw nga nahunaw kasing-kasing. Ang mao nga daotang espiritu migawas. Wala naman siya mo inom. Wala na siya magsugal, maghubog-hubog. Nag-control na siya siyang dila nga di na makapamalikas. Okay? So, kay wala naman din daotang espiritu. Ang mao nga tao mga kaigsunan, sa tanaw sa mga tao buotan na siya. Kay wala na niya ang mga daotang binuhatan. Pero naa pa niya ang daotang kasing-kasing. No? Natabunan lang tungod sa iyang binuhatan. Pero kadtong daotang espiritu nga nagpuyo sa iya kay nigawas man, mangita tog kasudlan. O kung wala siya'y kasudlan, kay occupied na ang tanan, mubalik siya kung asa siya nakasulod. O sa diyang nakita niya nga limpyo kaayo, wala na magbisyo, wala na magsugal, wala na kahilayan, ang buhaton sa daotang espiritu, magtawag siya laing 7 ka mga daotang espiritu. Aron mosulod ni adtong tawhana. Ingon din si Kristo sa iyang konklusyon, kining mao nga tao mas daotan pa kay kaniadto. Usay buot pasabot. Kini din tao nga nag-usab sa iyang kaugalingon nga walay kaluwasan, mas mahimo hinuong mas garboso pa kaysa kaniadto mga kaigsunan. Kaysa diyang bisyoso pa siya, sugarol pa siya, moangkon man siya nga makasasala siya. Kay nakahimo man siya ni anang mga butanga. Pero karon nga nagtinarong na siya apan way kaluwasan, para niya sa iyang kaugalingon tarong buutan na siya. Malangit na kunini, kay maayo na kung tao. That is parapsychal righteousness. No? Self-righteous tawag ana. Kinaugalingong pagkamatarong. Kaya ang tinuod nga pagkamatarong nagagikan sa Dios. Nagagikan sa kasing-kasing. Ug mo resulta sa panggawas mga kaigsunan. Di ba? So, ayaw usiki ang imong kinabuhi nga wa ka makahinulsol unya maabtan kas kamatayon. Kay kung maabtan kas kamatayon sa imong lawas, kung di yung ka madinawaton sa pulong sa Dios, di yung ka maghinulsol, mo na gingon nga ulahin na ang pagmahay. No? Onya, matod pa ni Pastor Roms Ezekiel, dili lang puasa Pastor magpalansang pagani sa cross, labi na karon. Mao gyud Pastor Roms, no? Mo na subo kayo nga panandungon. May gabi Pastor Roms Ezekiel, no? Niya Sister Ninette Silagan Lumukso. Good evening po Pastor Mel. God bless sa mga kaigsunan diha kang Kristo. No, may gabi Sister Ninette Silagan Lumukso, mayong pagpaminog, may pagtanaw. Okay, padayon ta mga kaigsunan, mga kagalaan.
Sinamoy mga pangutana diya sa di pa ta moadto sa pagtapos sa to ang programa karon nga kagabion. Okay niya. Atangin ninyo itong morning devotion og maapohon, no? Alas 6:30 sa Kabuntagon, oras diri sa Pilipinas, mga kaigsunan, mga kaigalaan. O niya, ugma sa gabi wala ko'y live, no? Kinamang ko'y Bible study, mga kaigsunan. Domingo sa gabi wala po ko'y live, kay napog ko'y Bible study. O, layo-layo na ba ito nga dapit? So, ang akong live, Lunes ngadto sa Biyernes, kung walay mga schedule, no, kung naalang ko dris balay, mayo laglawas, walay mga Bible study, maka-live ko mga kaigsunan. Ug labos na wala ko'y bisita. So alang sa mga dili ma-inform, dili makabantay sa tong announcement, pasensya kayo sa inyong mga pagpaabot, no. Okay, so mga kaigsunan, mga kagalaan, ato na ta sa pagpanamilit, no? Kay wala may pangutana, so nang hinaot ko nga doon natay nasabtan ra nato, no? Nasabtan nato ang mga pulong sa Dios niini nga kagabihon. So pagpuasa sa sala, dili sa pagkaon, mga kaigsunan, mga kagalaan. Okay, so manamilit na ko, mga kaigsunan, mga kagalaan, sa pag-ingon, hibalo ang kamatuoran, kay ang kamatuoran may muhatag kanimog kagawasan o hinumdumi sa kanunay nga sa tanang panahon o sa tanang higayon ang Dios matinumanon o matinud-anon kayo sa atong mga kinabuhi. God bless, mayong gabi. To God be the glory.